traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner, Quezon Avenue. Sa right side ng inyong mga screen, yung gumagalaw pa ang mga sasakyan sa mga oras na ito, yan yung papuntang Espanya area at Quiapo area. Samantalang ito naman na sa left side ng inyong mga screen, yung halos hindi gumagalaw or slow moving ang mga vehicles. Yan yung papuntang Quezon Memorial Circle or palabas kayo ng EDSA or papunta kayo ng Tandang Sora at Fairview area. Rush hour ngayon kaya talagang mabagal ang daloy ng trapiko sa linyang yan ngayon. Martes, March 11, 2025. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Jack Batallones. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Sa ngalan ni Manang Niña Corpus, ako po si Jackie Manabat. Ito ang Arangkada Balita. As deputized to me by the PCTC, by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaresto sa visa ng ICC warrant matapos bumalik sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Sa pool sa CCTV, vault na nasa 5 milyong piso ang laman, tinangay ng lalaking nakabrief lang. Mag-anak, patay sa sunog sa Iloilo. Kalan, sumabog sa gitna ng mukbang. At Blackpink Jennie, trending sa kanyang dating performance sa Amerika. Sa pulso CCTV, ang pagnanakaw ng isang vault sa Lapu-Lapu City ng isang kawatan na nakabrief lang. Habang sa Minglanilla, Cebu naman, isang lalaki ang bigla na lang nanaboy ng gasolina. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking yan na nakatambay sa isang gasolinahan sa Minglanilla, Cebu nitong linggo. Maya-maya, kinuha niya ang fuel hose at isinaboy ang gasolina. Makikita pa sa video na binuhusan din ng lalaki ng gasolina ang kaniyang sarili. Pati mga nagtangkang lumapit sa kanya, sinabuyan niya rin. Agad namang pinatay ng manager ang pump ng gasolinahan. Naaresto kalaunan ng suspect at kinilalang si alias Berto. Sinubukan pang manlaban ng suspect pero hindi siya umubra sa mga pulis. Base sa investigasyon, posibleng lulong sa illegal na droga ang suspect. Aabot sa mahigit 3,000 pisong gasolina ang isinaboy ng nakakulong na ngayong suspect. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. Samantala, sa pool din sa CCTV ang panloloob ng lalaking ito sa isang bahay sa Lapu-Lapu City nitong Lunes ng madaling araw. Ang lalaking nakabrief lang, ipinasan ang vault at diretsyong umalis na. Ang video in-upload ng isang kaibigan ng ninakawan sa Facebook at nag-viral. Tinatayang nasa mahigit 5 milyong piso ang natangay ng kawatan. Itong gitawagan ang mga station na to sa Lapu-Lapu, no? As of now, wala pa official nga nagpa-blatter sa mga station. Kaya mao na itong tanawon yun, kung sa katinood, nabagi tinood na itabo, then immediately ato ginapakandaka investigation. Natong tanawon na, o tinood ba gina, or basig content lang na, para lang mo sikat sila, or maka-gain sila, o monetary nila ang ilang views, man natong sa katanawon, o basig content to. Itinanggi naman ito ng mismong uploader ng video. Aniya, pinost niya ang video dahil nais niyang mas maging alerto ang mga tao sa mga bagong estilo ng pagnanakaw. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Magkahiwalay na sunog ang sumiklab sa Iloilo at Parañaque, kung saan isang pamilya ang nasawi at 6 na alagang aso ang natupok. Narito ang report ni Kath Kahukom.
Namatay ang mag-asawang guro at ang kanilang 7 taong gulang na anak matapos makulong sa kanilang bahay nang masunog ang isang duplex sa Iloilo City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay at posibleng electrical issues ang dahilan. Ayon sa kapatid ng lalaking biktima, maaaring nakaligtas ang pamilya kung hindi sila natrap. Sa Parañaque City, 6 na alagang aso naman ang nasawi sa sunog sa isang residential compound. Walang naitalang namatay sa mga residente, ngunit 10 hanggang 15 pamilya ang apektado. Sa Iloilo, tinatayang 270,000 ang pinsalang iniwan ng sunog. Samantala, patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog sa Parañaque. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Nasabat ng Bureau of Customs ang 29 na milyong pisong halaga ng marijuana leaves at oil na itinago sa loob ng balikbayan boxes mula Canada. Ayon sa Customs Intelligence and Investigation Service, natuklasan ang mga kontrabando matapos makatanggap ng derogatory report tungkol sa mga kahon na idineklarang may lamang household goods. Matapos ang physical examination sa Manila International Container Port, natagpuan ang halos 21 kilo ng kush at 1 litro ng hinihinalang kush oil. Ang balikbayan boxes ay nakapangalan sa isang residente sa General Trias, Cavite. Patuloy ang investigasyon at posibleng kaharapin ng consignee ang kasong drug smuggling. Samantala, halos 700 milyong halaga ng shabu ang nasabat sa isang buy-bust operation sa Surigao. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Surigao correspondent Reynaldo Bernales. Arestado ang 2 suspect sa bypass operation ng Philippine National Police Surigao kung saan nasabat ang shabu na may halagang 680 million pesos. Kinilala ang mga suspect na sina Muhammad Sultan alias Fuji, 37 anyos at Renz Epapanidolio, 34 anyos na nahuli sa aktong pagbibinta ng ipinagbawal na gamot. Nakuha mula sa kanilang isang sachet ng shabu na binili ng pusher buyer at 17 pang sachet na may timbang na mahigit 100 gramo. Nasa kustodiya na ng Surigao City Central Police Station ang mga suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya. Reynaldo Bernales, umaarangkada sa pagbabalita. Pinabeberipika ng COMELEC sa Konsulado ng Pilipinas ang umano'y nangyaring vote buying o pamimili ng boto sa isang rally sa Hong Kong na dinaluhan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, habang wala pang pruweba ukol dito sa bilihan ng boto, itinuturing pa itong fake news. Sabi ni Garcia, sa dami ng taga-media sa nasabing okasyon, imposibleng hindi na-monitor kung nagkaroon ng vote buying. Nauna nang kumalat ang mga impormasyong inalok ng pera ang mga OFW na dumalo sa campaign rally ng mga senador na sinusuportahan ng dating Pangulo. Inaresto ng Philippine National Police si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos bumalik sa Pilipinas mula Hong Kong. Ayon sa ICC, nahaharap siya sa kasong Crime Against Humanity, kaugnay ng gyera kontra droga o drug war. Ayon sa Presidential Communications Office, natanggap ng Interpol Manila ang ICC arrest warrant kaninang madaling araw. Matapos lumapag sa NAIA, agad inabot kay Duterte ang warrant saka siya dinala sa kustodiya ng PNP. Samantala, ayon sa dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ilegal ang pag-aresto dahil walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Nagtipon-tipon ang mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at kanilang mga taga-suporta para sa isang misa sa ina ng Lupang Pangakong Parish sa Payatas. Kasabay ito ng inilabas na warrant of arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin ng pagtitipon na gunitain ang mga nawalang buhay, ipanawagan ng hustisya at ipakita ang pagkakaisa ng mga apektadong pamilya. Ano ang tingin ng taong bayan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? May mga sumusuporta, may mga kumekwestiyon. Ano ba ang kanilang masasabi?
Tuwang-tuwa kami nga nahuli na siya. Sana tuloy-tuloy na siya habang buhay siya mahuli. Sa wakas, nahuli na rin siya. Para po sa akin, against po ako doon eh. Si Presidente Duterte, napakarami pong nagawa. Labis po akong natutuwa. Mabibigyan na ng hustisya at katarungan. Masaya kasi nahuli na siya. Nabigyan na ng justice yung mga biktima. Patuloy nating binabantayan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumabas ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay ng kanyang war on drugs. Para sa pinakahuling update, makakasama natin sa phone patch ang senior correspondent na si Willie Delgado Jr. Willie, kamusta? Very exciting ang araw na ito. Anong latest dito sa update natin para sa pagkakaaresto nga ni dating Pangulong Duterte? Alam mo, Jack, lahat na yata ng news platform, mapa local o international, ay isa yung laman ng mga balita. Itong ginawang pag-aresto ngayong araw, kaninang umaga, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaninang alas 9:20 ng umaga, nang salubungin ng dating Pangulo ng warrant of arrest sa loob mismo ng airplano, sa loob nitong Cathay Pacific Flight CX-907 mula sa kanyang biyahe sa Hong Kong. Ito'y isinilbi mismo ng nitong Special Envoy for Transnational Crime na si Marcos Lacanilao. In short, operation ito ng Interpol. Kasama niya kanina itong kanyang partner na si Haneleta Bansenia, yung anak na si Kitty Duterte, at siyempre itong dating Executive Secretary Salvador Miñaldea at yung dating LTFRB Chairman Martin Delgra na siyang umaalalay ngayon sa dating Pangulong Duterte. Mula sa Terminal 3 kanina, ang dating Pangulo ay idinarech sa Villamor Air Base na katabi lamang ng paliparan. Alam mo, Jack, historical daw ang araw na ito sa atin sa Pilipinas dahil ito raw umano ang kauna-unahang presidente na na-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Gaya ng kanyang anak, historical din dahil si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahan namang Vice President na sampahan ng kasong impeachment. Now, ang magiging tanong, ano ang susunod na mangyayari? Marami kasing mga legal na opinion ang lumalabas. After ba nito ay diretso siya sa The Hague kung saan nakahimpil ang ICC o ano pa man ang mangyayari. Pero ang sabi ng marami, especially yung ilang nakakalam sa proseso, dadaan muna ito dito sa dadaan through channel. Pag sinabing through channel ay magkakaroon muna ng proseso sa pamamagitan ng Department of Justice. Magkakaroon ng channel ang bawat galawan sa loob nitong na may kinalaman dito sa pagkakaaresto sa dating Pangulo, at dito magkakaroon ng kanya-kanyang argumento. Ang sabi naman itong ilang mga abogado na malapit sa dating Pangulo ay nagkanya-kanya ng takbo sa Korte Suprema para maghain ng mga petisyon para questionin itong pagkakaaresto sa dating Pangulo na sa kanilang argumento hindi na tayo kabilang, no? Ang Pilipinas hindi na kabilang sa International Criminal Court, kung kaya't walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero gaya nga na sinasabi ng ilang mga abogado, bagamat tayo hiwalay na rin sa ICC, meron naman tayong obligasyon o diplomatic obligation sa pamamagitan naman ng Interpol na siyang nag-effect nitong warrant of arrest laban sa dating Pangulo. So mahaba-haba pa itong inaasahan natin at matinding bakbakan legal pa ang inaasahan dito sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang kinakaharap na reklamo sa ICC, yung crime against humanity, Jet. Willie, tinitignan namin o pinapanood namin yung mga lumalabas na video, no? Merong video sa loob ng eroplano, kumaga parang binibrief si dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa paglapag niya sa NAIA, at ngayon napakaraming PNP, no? Ano ba yung naging
Ano ba yung itsura ni former President Duterte kanina? Mukha ba siyang kalmado, tensyonado? Ano yung general feel kanina? Actually, kung makikita doon sa mga na-share na mga video, mukhang relax ang dating Pangulo. In fact, yung kanyang partner na si Hanelet Tabanzenia, ang siyang parang nagpapanik at binubulungan itong si dating Pangulo na huwag siyang sumama, no? Dito sa mga taga-Interpol na nag-i-effect ng warrant of arrest. Sa kabilang banda naman, itong may kasama siyang dalawang abogado, kaya siguro relax ang dating Pangulo, itong dating Executive Secretary Salvador Mijaldea at itong si dating LTFRB Chairman Martin Delgra na abogado rin, ang siyang tumatayong initial legal counsel ng dating Pangulo. Pero may mga balita kanina na ang sabi ng Pangulo, hayaan mo na munang gawin nila yung kanilang trabaho. So sumunod tayo dun sa proseso. Yun ang mga lumalabas na kwento-kwentuhan kanina nung mga sandaling inilalatag itong inisineserve itong warrant of arrest laban sa dating Pangulong Duterte. Alam mo, partner Jackie, kahapon may guest kami dito. Yun din ang topic namin yung paglabas ng warrant mula sa ICC. Pero yun nga, hindi pa sure kung kung i-release. Ikaw ba nagulat ka na biglang lumabas yung warrant na Alam mo, base dun sa mga binabantayan natin, na mga balita, hindi na rin surprising na ilalabas yung warrant of arrest. Pero ang sorpresa dyan ay ngayong araw. Para sa akin, Willie, mayroon ka bang narinig during the coverage na ngayon ilalabas yung warrant of arrest? Kasi kung titignan natin yung timeline, nagpunta pa sa Hong Kong si former President Duterte. Pero wala pang nakakaalam kung doon ba ilalabas yung warrant. Isa ring tanong yun kung pwede bang issue ang warrant doon. Nagkataon na doon siya o pagbalik dito. Ano ba yung usap-usapan habang kayo'y nasa coverage? Yes. Mukhang lumalabas kasi nagkabiglaan Parang lumalabas ganun ang dahil alam niyo naman sa mga nakalipas na araw, parang bagamat may mga pumuputok na balita na nailabas na raw yung warrant of arrest laban sa dating Pangulo, pero walang malinaw kung kailan i-effect yung warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Kaya most likely mayroong mga nagbigay ng information na baka i-serve ngayon dahil ngayon kasi yung dating ng dating Pangulo mula sa kanyang biyahe sa Hong Kong. So in-anticipate na ng marami na ngayon i-serve. Ito yung pinaka-best na pagkakataon na ma-serve yung warrant of arrest dahil alam naman natin kung makakarating pa o makakauwi pa ng Davao ang dating Pangulo, siguro iniisip ng mga taga-ICC mag-i-effect itong Interpol na mag-i-effect ng warrant of arrest. Mukhang magkakahirapan kapag ganun So this is the best time, ito yung best timing na para i-serve yung warrant of arrest dating Pangulo, which is nakikita lang nasa neutral ground ang dating Pangulo at hindi magkakaroon ng malaking aberya kung sakasakali na maisilbi nga itong warrant of arrest laban sa dating Pangulo Duterte. Ito, Willie, partner Jackie, nakita pag minomonitor namin ngayong mga galaw ng media ngayon, may nag-aabang sa ospital, 2 ospital yung pinag-aabangan. Alam mo naman, yung trabaho natin sa media noon, nung reporter pa tayo. Pero Willie, yung si Pangulong Duterte ba, inaabangan siya sa 2 ospital? May balita ka ba dyan? Nadadaling ba siya sa ospital? In fact, Jeff, may balita na bukas ay merong scheduled check-up ang dating Pangulong Duterte dito sa Cardinal Santos sa lungsod ng San Juan. Kaya kasama dun sa kanyang schedule na pag-uwi ngayong araw na ito, yung kanyang scheduled health check-up sa Cardinal Santos bukas, Kaya malaki ang chance na posibleng idiretso sa ospital para naman may sagawa sa kanya yung scheduled niyang check-up na mangyayari daw bukas. Iyan naman ay galing yung impormasyon na galing mismo kay Senator Bongo. Na alam naman nating malapit din sa dating Pangulo Duterte. Okay, bago kita pakawalan, Willie, may
update, kasi ikaw yung nakaposte din dyan sa Congress. May binibigay ka bang update? May isang balita na sinabi mo kanina ay parang breaking mula dyan sa Kongreso. Ay, totoo yan. Dahil sa ngayon pong araw na ito ay ibinasura ng Office of the Ombudsman yung pong inihain namang petisyon laban kay House Speaker Martin Romualdez na sinususpinde para suspindihin itong leader ng Kamara kasama yung ilan niyang mga kongresista. Ito naman, Jackie, ay may kinalaman sa di umano'y irregularidad sa 2025 General Appropriations Act. Sa nilagdaang 10 pahina nitong si Ombudsman Samuel Martires, March 7 pa actually ito na napirmahan. Ngayong araw na ito inilabas, official na inilabas ng Office of the Ombudsman. Sinabi ni Ombudsman Martires na may kapangyarihan ng Ombudsman na disiplinahin yung mga public officials at yung mga kawani ng pamahalaan, pero labas sa kanilang otoridad na bigyan ng disciplinary action ang mga impeachable officials, mga miyembro ng Kongreso at hanay ng hudikatura. Ito yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit agad dinismiss ng Office of the Ombudsman yung naunang reklamo laban kay Speaker Martin Romualdez ng kampo ng mga Duterte. Matatanda natin itong sina Davao Representative Pantalin Alvarez, si Attorney Ferdy Topacio at ilang pa niyang mga kasama, nagtulong-tulong tumakbo sa Ombudsman para hilingin ang preventive suspension ni Speaker Romualdez. Pero ngayong araw na ito ay formal po itong ibinasura ng Office of the Ombudsman. Okay, nako, very exciting ang araw na ito, and I'm sure bukas mas mahabang araw pa at marami pang dapat tutukan. Maraming salamat, Senior Correspondent Willie Delgado Jr. At sa aming pagbabalik, salo-salo ng isang mag-anak na uwi sa Pulasan nang sumabog ang kalan sa gitna ng mesa. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nanawagan ng COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas na tulungan silang labanan ang vote buying kaugnay ng nalalapit na halalan. Hinimok ni COMELEC Chairman George Garcia ang BSP na huwag payagan ang sinumang kliyente na magpapalit ng bariyang pwedeng ipambili ng boto. Hindi rin daw dapat hayaan ng BSP na magpapalit ng tig 100 at 200 pesos ang mga kliyente 2 linggo bago ang halalan o eleksyon. Umaasa ang COMELEC na sa pamamagitan nito mababawasan ng hanggang 25% ang mga insidente ng vote buying. Sa ibang balita, mahigit 500 dayuhang POGO workers ang sumailalim sa inquest proceedings matapos ang raid sa Parañaque at Pasay. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, 147 foreigners ang nahuli sa isang POGO hub sa Barangay Donggalo, Parañaque at karamihan dito mga Chinese. Sumunod dito ang raid sa Pasay noong March 7 kung saan mas maraming POGO workers ang naaresto. 18 rito ay kinasuhan ng human trafficking. Ang iba naman ay isinailalim sa summary deportation. Sa ngayon, 899 foreign POGO workers ang nasa PAOK Custodial Facility sa Pasay habang hinihintay ang deportation. Naharap sa kasong kriminal at administratibo si Marikina Mayor Marcy Teodoro at 5 pang opisyal dahil sa umano'y irregularidad sa procurement ng mga materyales mula 2018 hanggang 2021. Kinasuhan din ang asawa ng alkalde na si Marikina 1st District Representative Marjorie Ann Teodoro kasama ang 4 pang opisyal. Barangay Santa Elena Officer Marie Joy San Juan, City Accountant Erlinda Gonzales at Acting City Treasurers Miguel Rabanal at Florencia Gamad. Ayon sa reklamo, lumabag ang mga ito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Revised Penal Code matapos ilihis ang pondong inilaan para sa pagbili ng mga materyales patungo sa kanilang pansariling interes. Bukod dito, naharap din sila sa kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service.
Itinalaga ng Malacanang bilang officer in charge ng Department of Information and Communications Technology si Undersecretary for Special Concerns Paul Joseph Mercado. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na si Mercado ang pansamantalang papalit sa nag-resign na si dating DICT Secretary Ivan John Uy. Tiniyak ni Mercado na hindi maapektuhan ang seguridad sa cyberspace ng Pilipinas kahit may bago ng pamunuan ang ahensya. Patuloy aniya ang pagpapatupad ng mga programa sa DICT para mapanatili ang matibay na depensa laban sa mga cyber threats at attack. Yun yung partner Jackie, no, yung tungkol sa yung kanina yung item na binasa natin tungkol sa mga POGO raid, no? Ay, sunod-sunod, no? Ang alam mo, tinatanong nga, sana makausap tayo mula sa PAOK. Kasi ang tanong nga diyan is mapupuno na yung mga facilities natin, eh. Kasi hindi biro, yung dami, pero at the same time, may mga dinedeport din. Pero ano ba, sino ba nagpupunto dito? Alam mo, and to think na pinutol na yan ng gobyerno. Yung POGO operations ng October 15 last year, if I'm not mistaken. No? So, dapat nababawasan na siya, pero nakaka-alarma lang na ang dami pa rin. Sabihin, marami pa rin ang nagtatago. Pero ang good news naman ay nahuhuli naman siya. Oo, kaya nga maganda siguro nga para mga detaling yan, makakausap natin via Zoom si PAOK spokesperson Winston Casio. Magandang hapon po, sir. Winston, welcome ulit sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Jackie Manabat. Magandang hapon po at magandang hapon sa ating tagapanood at mga tagapakinig. Sir Winston, sabi nga ni partner Jackie kanina, parang hindi maubos-ubos ng mga hinuhuli natin, sir, no? Kamusta no? Ano ba yung mga update natin, sir? Well, dahil sa sunod-sunod na mga operasyon, successful operations po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, laban po dito sa mga illegal na mga POGO na masyadong matigas ang ulo at hindi tuluyang lumisan noong December, umabot na po tayo sa 899 na mga foreign nationals na nag-aantay po ng deportation. Yung Immigration Bureau naman po, meron din silang humigit kumulang 200 din po yata na mga foreign nationals na nasa kanilang detention. So, 1,100 na po, thereabouts yung ating mga foreign nationals na awaiting deportation. Alam mo, isang observation, sir, no? Itong mga POGO workers na ito, nahuhuli na sila, not in Metro Manila, pero nasa labas na ng Metro Manila. Yes. Could there be a reason for that, sir? Well, marami naman. Nagkalat na po sila sa buong Pilipinas, actually. Pero nitong nakaraang mga buwan, yung mga operation po ng PAOK at saka ng Bureau of Immigration at saka ibang ahensya ng gobyerno, NBI, PNP, like that, nandito po sila sa Metro Manila. Although, may mga na-operate na po yung ibang ahensya na nasa labas, Central Luzon, Calabar Zone, even Visayas, no, and Mindanao. Kaya lang, apparently, marami pa rin natitirang mga malalaking grupo na nandito lang po sa Metro Manila. At yun po ang patuloy po nating hinahanap. And we are confident that in the next few weeks, meron na naman po tayong mahanap po sa mga yan and hopefully mapabilis na po natin yung deportation. Nagkaroon na po ng coordination sa pagitan ng DOJ at saka ng Immigration at saka ng PAOK at kumpiyansa po kami na sa pagtutulungan ng tatlong ahensya, siguro mga 2 to 3 weeks down the road ay meron tayong madideport na mga 1,000 more or less na mga foreign nationals. Sir, ganito tungkol nga doon sa pinag-usapan natin kanina lang yung tungkol sa location, no? Kung meron man talaga partner dito sa Metro Manila, laging Pasay at Parañaque. Ano ba, sir, meron dyan sa Pasay at Parañaque? Bakit parang karamihan doon nanggagaling itong mga POGO operations o mga nire-raid natin po? It's not the fault of their own, but rather because of their location where nandito yung karamihan ng mga pasugalan. Ang mga foreign nationals po na merong connection sa mga POGO, addicted po yan sa gambling. Nasaan po ba yung mga pasugalan dito sa Metro Manila? They're in Pasay and in Parañaque. Kaya po karamihan sa mga boss ng POGO, dito po talaga magtatayo sapagkat dito ang gusto ng kanilang mga workers na libangan. Sapagkat ang libangan nga, pasugalan. Okay. Oo, nabanggit kanina nyo, sir, no, na meron kayong hinahanap dito sa Metro Manila. Pero ang gusto ko talagang malaman, yung alegasyon na may ilang matataas opisyal na nagpoprotekta dito sa mga illegal na POGO operations. Meron na po ba sa inyong mga investigasyon na lumalabas na ganito?
Well, normal naman po yung mga akusasyon na mga ganyan sapagkat medyo matitigas ang ulo nitong mga POGO workers, POGO bosses, baka mamaya meron ngang pumoprotekta sa kanila. Pero sa ngayon po kasi, ang aming focus ay nandito pa po sa pag-neutralize nitong malalaking mga organisasyon, ng mga criminal na organisasyon na mga ito. At kung meron kami makikitang sapat na ebidensya laban sa kung sino mang kumakanlong sa kanila, hindi naman po mangingimi ang gobyerno natin, yung national government, na sila po ay kasuhan at ikulong. Sapagkat sabi nga po ng Pangulo nung nakaraang taon, kung merong mapatunayan ng mga opisyal ng gobyerno na tumutulong sa mga POGO bosses na ito, ay kinakailangan mapapanagot po ng ating bayan. Pero may mga lumilitaw na po ba ng mga pangalan? Well, with regards to names, wala pa po tayong sapat na ebidensya laban sa kung ilang mga pangalan na inilulutang ng kung sino man. Mahirap pong mag-akusa kapag ang ebidensya ay hindi pa po solid, sapagkat fair naman po yun. Sa panahon ngayon na social media, kahit sino ay pwedeng akusahan. Pero until and unless na yung ebidensya ay tatayo sa korte, mananatili lamang pong chismis muna ang mga yon. Okay. Naku, maraming salamat po, sir, sa pagtanggap sa aming tawag ngayong gabi po. Maraming salamat po, PAOK spokesperson Winston Casio. Salamat, sir. Maraming salamat po. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Live traffic update muna ulit tayo mga karangkada. Muli nating balikan ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner, Quezon Avenue. Sa mga oras ito, sa left side ng inyong mga screen, yan yung papuntang yan yung papuntang Quezon Memorial Circle, papuntang Fairview area, papuntang Tandang Sora. Sa ngayon ay mabagal pa rin ang daloy ng trapiko dahil rush hour nga ngayon. Samantalang nasa right side, yan yung papuntang Espanya at Quiapo area. Walang magiging problema ang mga motorista dyan. Sa mga papunta rin ng Skyway, no, kung magagaling kayo sa Quezon Memorial Circle, wala rin magiging problema sa mga oras na ito. May inaasang road closure sa bahagi ng Commonwealth Avenue ngayong Sabado at Linggo dahil sa MRT-7 construction. Ayon sa DOTR, sarado ang Commonwealth eastbound lane mula University Avenue hanggang Tandang Sora Avenue mula Marso 15, 10 p.m. hanggang Marso 16, 4 a.m. para sa pagkakabit ng footbridge papunta sa MRT-7 Tandang Sora Station. Pinapayuhan ng publiko na gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Mahigit 14 million pesos ang ipinaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng shearline na nagdulot ng pagbaha at matinding pag-ulan noong Pebrero. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dublao, namahagi ang DSWD ng 1,262 family food packs sa Bicol Region, 703 naman sa Eastern Visayas at 14,486 kasama ang 32 hygiene kits sa Caraga. Bukod sa pagkain, namahagi rin ang ahensya ng pinansyal na tulong sa 177 beneficiaries sa Southern Leyte at Albay. Muling binuksan ng DSWD Academy ang kanilang specialized training para sa social workers at para professionals. Nagsimula na kanina ang unang training sa Data Quality Management Statistical Analytics sa bagong ayos na pasilidad. May 43 training courses ngayong 2025, kabilang ang case management, disaster response at child protection. Bukas ito para sa LGUs, government agencies at NGOs na may kinalaman sa social work. Makakausap natin sa telepono si DSWD ASEC Irene Dumlao para pag-usapan ng mga bagong programa ng ahensya, kabilang ang DSWD Academy at ang tulong para sa mga nasalanta ng Shearline. Good evening po, ASEC Dumlao. Ay, magandang gabi, Jackie and Jack. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
Napakagandang balita po ito, no? Bukas ito para sa mga NGOs at iba pang government agencies. Pero ang tanong, kailan ba magbubukas ang DSWD Academy? At ano yung mga focus ng mga trainings? Yes, Jackie, bago ko sagutin yan, nais ko pong banggitin na itong DSWD Academy, ito po ay isang professional learning institute na ang layunin nga po ay makapag-offer ng capacity building opportunities para po ma-develop yung competencies na kinakailangan sa pag-deliver ng social welfare and development programs and services and mga strategies na rin po for community development. Dati-dati ang tawag natin dyan ay Social Welfare and Development Center for Asia and the Pacific. SWADCA po ang tawag natin na matatagpuan sa Taguig. Ngayon, because of the directive of Secretary Rex Gatchalian, na-improve natin, and ngayon ay tinatawag na natin siyang DSWD Academy. At tama yung nabanggit mo, Jackie, ito ay bukas para sa mga social workers, hindi lamang po ng local government units, but gayon din po ng ibang ahensya ng ating pamahalaan at ating mga partner social welfare and development offices. And kabilang na rin po yung mga partner NGOs. So ito po, nagpo-provide tayo, again, ng learning development interventions para matugunan itong ating mga social workers yung mga pangangailangan, especially that nag-evolve na rin yung social work landscape. Actually, in 2022, meron tayong 6 sets of training. And then in 2024, naging 42 yan. And ngayong 2025, 43 courses po ang ino-offer natin. Nabanggit na kanina ni Jackie yung mga learning interventions dyan ay magpo-focus o magre-revolve on case management, gayon din sa house parents capacity building, pre-marriage counseling, gayon din po sa disaster response, capability building on child protection, and training on paralegal and anticipatory actions. Nag-uumpisa na po yung ating isinasagawa na learning interventions. And this week nga po, meron tayong ongoing na training on data quality management, statistical analytics. Ma'am, ang tanong nga lang is, yung kahalagaan ng programang ito para sa mga social workers, would this improve yung pag-render nila ng kanilang service po? Or paggampan na nila yung kanilang responsibilities po? Yes, tama po. Yan po talaga ang layunin ng pagkakaroon natin ng DSWD Academy. Kung matatandaan, ang DSWD provides augmentation support to local government units, but at the same time, we also provide technical assistance to them. So ito po ay bahagi ng ating pagproprovide ng TA sa pamamagitan nga po ng pagpapahatid ng mga learning interventions that will improve on the competencies of our partners, particularly social workers, and enable them to better deliver social welfare services, programs and services. Social welfare programs and services. Nabanggit ni Ase kanina, evolving social landscape. So ibig po sabihin may mga bagong courses na napapanahon. Ano po yung mga particular trainings na ito para alam din ng mga gustong mag-apply para sa trainings? Yeah. Nabanggit ko kanina yung case management and yung dun sa disaster response. Actually kasi po sa ASEAN region, pinag-uusapan na nga po yung significant role of social workers in DRR. So hindi lamang po dun sa pag-respond sa mga pangangailangan ng mga vulnerable sectors and the marginalized and the poor. Gayon din po, tinitignan na rin yung kahalagahan ng interventions na ipinapahatid natin para sa mga apektado ng mga iba't ibang mga disasters. Again, to help restore or rehabilitate yung pong normal psychosocial functioning ng isang individual na naapektuhan ng disasters. Gayon din po, may mga iba't ibang mga batas na lumalabas nga po, particularly on child protection, na dapat din na i-communicate po natin sa ating mga social workers, lalo na at the local level. So, sa pamamagitan po niyan ay mas matutugunan nga natin yung pangangailangan ng mga sektor na pinagsisilbihan po natin, given nga the evolving landscape on social work. Ang interesting at tingin ko maraming mag-a-apply sa trainings. Definitely maraming interesado. And it would also benefit lalo na tayo sa Pilipinas na laging binabagyo, no? So maraming salamat po, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ibinahagi po sa DSWD. Magandang gabi po sa inyo.
Samantala, pinaghahandaan ng IT at Business Process Association of the Philippines or IBPAP ang posibleng epekto sa BPO industry ng muling panunungkulan ni US President Donald Trump, lalo't 70% ng kliyente nito ay mula Amerika. Bumagal ang paglago ng industriya noong termino ni Trump. Mula 12.3% noong 2016, bumaba ito sa 2.5% noong 2017 at 3.9% noong 2018. Ayon sa IBPAP, kailangang iposisyon ang Pilipinas bilang global leader sa banking, financial services, healthcare at digital transformation upang mapanatili ang industriya. Kumita ang BPO industry ng $38 billion noong 2024 at may 1.8 milyong empleyado dito sa Pilipinas. Takot ang pumalit sa masarap na kainan ng isang pamilya sa Vietnam. Sa video, kumakain ang mag-anak nang biglang sumabog ang kalan na nasa gitna ng mesa. Nagpulasa ng mga biktima para umiwas, pero nagtamo pa rin sila ng paso at ilan sa kanila. Dinala sa ospital ang mga nasaktan. Base sa investigasyon, butane gas ang sumabog. Posible raw na na-expose ito sa mataas na temperatura bago ginamit. Sa showbiz, trending ngayon ang daring performance sa Los Angeles ni Blackpink member Jennie. Bahagi yan ng performance si Jennie sa kanyang Ruby Celebration Concert. Para yan sa kanyang kalalabas lang na first solo full album na Ruby. 2 days ang concert na dinaluhan ng libo-libo niyang fans. Nakatakda namang mag-world tour this year ang Blackpink na magsisimula sa July 5 sa South Korea. At sa aming pagbabalik, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ang mga susunod na hakbang kaugnay nito tatalakayin kasama ang political analyst na si Ronald Llamas. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa ating usapang No Filter, makakasama natin ang isang political analyst na walang inuurungan, walang paligoy-ligoy at walang preno pagdating sa maiinit na issue. Isa siyang dating Presidential Advisor for Political Affairs at eksperto sa geopolitics at governance. Walang atrasan sa opinyon, Ronald Llamas in the flesh. Maraming salamat, sir, at welcome ulit sa Arangkada Balita. My pleasure. Natin yan, partner Jackie. Gandang gabi, Jackie at saka Jack. Gusto ko yung walang preno, excited na ako magtanong. Medyo nakakatakot yun dahil bumubunggo ka nun. Mainit-init na talakayan ang magaganap ngayon. Ronald, ito seryosong tanong, no? Na-traffic ba kayo? Medyo. O parang si Duterte na parang bigla na lang hinuli sa airport? Oo, medyo hindi naman yata bigla. Dahil last week pa ay nababalitaan na natin na merong warrant na nilabas ang ICC at binigay sa Interpol at hinihintay yung red notice ng Interpol. Of course, walang umaamin. Pero sabi ng Malacanang, nabalitaan nila. So there were signs. Yes, dahil yung usual na panahon mula sa preliminary examination hanggang preliminary investigation, yung international warrant, ay nandun pa naman tayo sa loob na yan, 6 to 7 years. No? Kaya inaasahan yan late last year at saka early this year. Akala ko nga February lalabas eh. Oo nga, pero yun nga sir, siguro kaya particular yung mga iba natin kasama sa media, marami kasi last year pa lang, ang dami ng chismis eh, na sabi lalabas na, pero wala naman. Pero ngayon, talagang, in a way, kahit kahapon pinag-uusapan na namin na may lalabas sa warrant, pero nagulat pa rin ako na, ay talagang lumabas na, talagang nangyayari na pala to. Medyo over the weekend, medyo matibay yung possible source na naipasa na sa Interpol. Anong mga signs, sir, yun masasabi natin? Well, yung mga bubuit natin sa Den Haag, yung mga bubuit sa Interpol, tingin ko mismo si Digong ay may bubuit sa Interpol dahil nasa leadership ng Interpol ang China.
At alam naman natin na very close si Digong sa China. Nagulat lang ako nung bigla siyang bumalik kanina. Dahil sabi niya kahapon ay maghihintay muna siya ng 1 buwan. Na logical dahil hintayin mo muna kung ano talaga yung mangyayari. Kung talagang mayroong warrant at makapaghanda ang iyong mga legal advisors kung anong gagawin. No? TRO sa Supreme Court at yung iyong political base makapaghanda rin kung paano ka sasalubungin. Pero alam ko na kagabi may mga tumatawag sa kanya para sabihin na, teka, wag ka muna bumalik, paghandain mo muna kami. Pero alam mo naman si Digong, yung kanyang bravura at yung kanyang, hindi naman siya very strong sa logic. No? So yung logical move na dapat ay naghintay muna siya, hindi niya ginawa at umuwi na siya kanina. Pero mukhang mismo siya nagitla. No? Dahil kung makita natin yung pagharap sa kanya sa eroplano, mismo siya ay parang caught unaware na siya ay huhulihin na. Ang medyo nagingay ay yung kanyang asawa, si Hanilet, na walang warrant, etc. etc. Pero mukhang si Digong at yung kanyang executive secretary dati, si Mejaldea, ay mukhang caught flat-footed. At least dun sa, sa video na nakita natin. Pero kung babalikan natin, no, partner, kasi nung nasa Hong Kong siya, kausap niya mga OFWs, yan, yung mga Filipino community, at ang sabi niya, handa siyang magpa-aresto. So on that note, tingin nyo, parang may senyales na kaya o kaya may mga bubwit na nagsabi sa kanya na, uy, wag ka muna bumalik, aarestohin ka for real? I'm almost sure meron. No? Pero last year nga, nung pagharap niya sa Quadcom, sabi niya, ang tagal naman ng ICC, sana bukas na. Dahil naiinip na siya. No? At early last year din, sinabi niya, ay kung darating ang ICC, puntahan nila ako sa Davao, imamassacre ko sila. At pagkatapos, ay ako ay magpapatiwakal. So may ganun siyang mga bravura. Pero ngayon, parang medyo nawala yon. Ang lumabas ngayon ay yung letter ng kanyang doktor na mataas ang kanyang sugar at kinakailangan dalhin sa ospital. Pero kaya namang gamutin yon ng insulin. Dahil ako, diabetic din ako eh. So isang turok lang yon, okay na yon. Okay, pero yun nga sir, kung hindi kayo nagulat na lumabas yung warrant, pero nagulat ba kayo na bumalik siya from Hong Kong? Kasi maraming sabi, naku, wala na, di na babalik yan. Well, nakikipagpustahan nga ako kay Ed Linggaw eh. Tsaka kay Richard Haydarian kahapon. No? Sino nanalo ba? Sabi ko sa kanila ay tingin ko mas susundin niya yung sinabi na maghihintay muna siya ng 1 buwan. Medyo natalo ako sa pustahan. No? Pero ang siguro hindi inakala ni Digong ay siya ay huhulihin at dadalhin kaagad sa Villamor Air Base. Dahil kung siya ay dinala sa krame, nasabi ng mga humuhuli sa kanya, doon siya dadalhin. Yung pala, diversionary lang. No? Ay pwede siya magsampa ng TRO sa Supreme Court. Pwede siyang humingi ng warrant, no, sa local court bago siya hulihin. No? Kahit ito ay isang international warrant. So marami siyang mga possible recourse. No? Alam mo naman sa Pilipinas, sobrang dami ng abogado, no, naghahanap ng trabaho. Kaya marami siyang pwedeng kunin para sa kaso na yan. Pero nagulat siya na diniretso siya sa Villamor. At hindi ko sigurado kung nakalipad na yung chartered flight na nandun kanina pa. No? At kahit anong kaso yung isampa niya sa Supreme Court or sa local courts, kung siya ay nailipad na, moot and academic na yon. Dahil doon na siya magsasampa ng kaso sa ICC. Okay. Pero pag hawak na siya ng ICC, wala nang bail doon eh. Dahil flight risk ka na eh. Hindi ka na makakaalis doon. Alam mo yung partner nga yung medyo ikinalilito. No? Nagbabasa ako sa social media ng kanilang mga kuro-kuro. Pabago-bago kasi yung stance ng gobyerno natin when it comes to ICC. Ngayon, hindi na tayo miyembro ng ICC, pero miyembro tayo ng Interpol. So ang sinasabi ng iba, hindi na tayo miyembro ng ICC. Bakit? Na-serve pa rin yung warrant. Ayan, para sa mga manonood natin, mula sa political analyst, paano po ba ito babasahin ng mga Pilipino? Well, una, sa pinirmahan nating tratado o treaty, malinaw doon na kahit umalis na tayo, pag yung kaso ay nasampa bago tayo umalis, no, ay yan ay may jurisdiction pa rin ang ICC. At yan ay sinuportahan ng ating Supreme Court noong Disyembre 2021 nung naglabas sila ng unanimous opinion. Ibig sabihin, lahat, walang kumontra, na may jurisdiction ang ICC sa ating bansa at kay Digong dahil siya yung kinasuhan, no? So, yun yung una, no? Ikalawa ay dito sa nangyari ngayon ay
medyo wala na silang magagawa kung sila ay madala na sila sa Den Haag, no? Dahil magpapatuloy na doon yung kaso. At kahit sabihin nila na merong gray area, merong nilabag na mga batas dito, saan mo isasampa? No? Kaya yun yung magiging moot and academic yung kanilang mga reklamo. Oo, no? so kumbaga, Hindi ko lang alam kung nakalipad niya yung aeroplano. Pero ang alam ko ay nandun na kanina pa. Sir, yung average trial, gaano ka ngayon, partner, no? Gaano katagal ba yung ganitong trial sa ICC? Well, apples and oranges yan. Iba-iba yan eh. Halimbawa, karamihan ng nakasuhan before ay mga warlords sa Africa or mga generals doon sa former Yugoslavia na gumawa ng massacre doon sa Kosovo nung kanilang mga mamamayan, no? Ito kasi yung first time na Asian ay nakasuhan. and president. At presidente na nadala sa ICC. Meron silang kinasuhan last year, si President Putin at saka si President Netanyahu. Pero duda ako kung makukuha siya ng ICC. No? Kaya ito yung first time na isang presidente ay haharap sa trial. Kaya medyo unprecedented. Pero usually, yan ay maabot siguro ng 1 hanggang 2 taon. No? Hindi rin natin alam kung ano pa yung ipa-file ng mga kaso o kaya mga pagpapatagal dito sa kasong ito ng kanyang abogado. Dahil alam ko kasi, ang pwede lang abogado na humirap dyan na accredited ay si ex-human rights lawyer Harry Roque. Pero kasama siya sa kaso. Pero So, siya paano ay pugante rin ngayon dahil posibleng may kaso siya sa Pilipinas at kung bigla siya magpaparachute doon sa Den Haag ay baka i-request ng gobyerno na i-extradite siya. Dahil may extradition treaty tayo sa Netherlands. No? Kaya medyo hindi ganun kasimple. At duda ako kung si Bebot Bello ay kayang i-accredit ASAP para humarap. Pero kung sakali, ay pwede siyang bigyan ng abogado ng ICC. Parang dito rin. Kung wala kang abogado, pwede kang bigyan ng PAW ng abogado. May ganun ding provision ang International Criminal Court. No? So kung hindi siya marirepresent ni Harry Roque dahil may kaso siya rito, pati ni Bebot Bello, anong pwede niya pa kayang legal remedies pagdating niya doon? Wala na? Well, pwede Game nga over siyang na? bigyan ng ICC ng abogado. Yun na yun. Okay. At pwedeng yung kanyang mga abogado na kasama ron, kahit hindi haharap sa trial, ay pwedeng makipag-usap doon sa kanyang abogado para sa mga legal strategies. No? Okay. Sir, At kung sakaling makonvict siya, ay meron namang appeals court within the ICC. Iba yung mga hukom na nandun kesa dun sa mahaharap sa kanyang trial. okay. Sir, huling tanong lang po bago namin kayo pakawalan para sulit naman yung punta nyo. Si Senador Bato ho ba, alam ko di ba, kasama magkakawaran din ho ba siya? Yes, posibleng siya ay bigyan ng warrant parang second wave. Dahil nag-focus muna sila kay Digong para mabilis yung trial. Ang problema kasi dyan, kung marami yung kasama sa trial, halimbawa, yung original na sinubmit na communication ay medyo marami dyan. Kasama pa dyan si Justice Aguirre, kasama pa dyan si Garma, etc. Hahaba yung trial. Kaya siguro nag-focus muna sila sa isa. At siguro after a few months, ay pwede namang kasuhan yung isa pang principal, si Senator Bato, na baka medyo nininervyos na dahil nag-file siya at saka si Torion ng appeal sa Supreme Court kanina. Okay, sir. Dami pa sana namin tatanong. Pero maraming salamat, sir, sa pagpasyal ulit dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat sa walang prenong analysis. Yes, sir. Maraming salamat, sir. Hindi tayo mabunggo. Yan ang umarangkada. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Jack Batallones. At sa ngalan ni Miss Dania Corpus, ako naman po si Jackie Manabat. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.